Sa tahimik na gabi, inanyayahan ng lalaki ang kasintahan sa isang liblib na bukid. Akala'y maghahalikan sila ng madamdamin doon. Bigla na lang, hinawakan ng lalaki ang kutsilyo sa kanyang kasintahan. Paulit-ulit niyang sinaksak ito sa tiyan ng walang awang. Ngunit, nakita siya ng dalawang babaeng estudyante na gumawa ng krimen. Di pa sila nakakabawi sa gulat nang biglang tumunog ang telepono ni Yunwoo. Dahil dito, natuklasan sila ng lalaki. Ilang segundo lang, natagpuan na niya si Yunwoo. Swerte naman ng isa pang estudyante na nakatakas. Ang sumunod na nangyari ay mas nakakabahala pa. Dahil nakita siya ni Yunwoo, pinilit niya itong patayin ang kasintahan niya. Walang choice, napilitan si Yunwoo na sumunod. Mula noon, kasabwat na siya, kaya't kung mahuli, damay siya. Agad-agad, naging crime scene ang lugar na to. Ang biktima ay isang high school girl na si Gunsu. Pinatay siya habang pauwi galing eskwela. Ngunit dahil walang ebidensya o saksi, hindi pa rin matukoy ng pulis ang salarin. Ngunit ng gabing iyon sa crime scene, may nakitang babaeng estudyante si Pulis Tae-suk. Nang madiskubre, nataranta ang babaeng estudyante at tumakbo palayo. Nalaman na ang babaeng estudyanteng ito ay si Yunwoo. Gusto ni Tae-suk na tumigil siya agad pero natakot si Yunwoo at tumalon. Walang ibang choice, isinugal ni Tae-suk ang buhay para iligtas siya. Habang sinasagip si Yunwoo, may nahulog na kutsilyo mula sa kanyang bag. Kaya pinaghinalaan ni Tae-suk na si Yunwoo ang pumatay sa kaso. Dito umiyak si Yunwoo at sinabing alam niya ang salarin pero takot siyang magsalita. Sa huli, ikinuwento ni Yunwoo kung paano ginawa ni Hunmin ang krimen. Kaya hiniling ni Tae-suk na sabihin ang pangalan ng salarin para mahuli niya ito. Nangako rin si Tae-suk na itatago ang pagkakakilanlan ng saksi kapag nagsalita ito. Dahil dito, pumayag si Yunwoo na maging saksi ng walang pag-aalinlangan. Di inaasahan, nalaman ito ni Hunmin dahil sa pagsuhol ng mayamang ama sa pulisya. Natagpuan ni Hunmin si Yunwoo at nag-report sa istasyon ng pulisya. Dahil dito, labis na nataranta si Yunwoo. Sobrang takot si Yunwoo. Hindi niya maintindihan bakit nagsinungaling si Tae-suk sa kanya. Kinabukasan, pinuntahan ni Hunmin si Yunwoo. Inabuso niya ito ng sobrang brutal at malupit. Tumakbo ang ina ni Yunwoo para pigilan siya pero sinaksak siya ni Hunmin. Pero hinawakan pa rin ng ina ang binti ni Hunmin para makatakbo si Yunwoo. Bigla, tumakbo si Yunwoo sa labas pero nabangga siya ng kotse. Akala ng lahat patay na si Yunwoo kaya isinara ang kaso nila ni Gunsu. Makalipas ang 13 taon, si Tae-suk ay isa ng veteranong pulis. Palagi niyang inuuna ang paglutas ng kaso higit sa anupaman. Handa si Tae-suk lumabag sa prinsipyo ng investigasyon para hulihin ang masasamang kriminal, ngunit hindi malilimutan ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Dahil sa labis na pagkasigasig sa trabaho, ang kanyang pag-aasawa ay malapit ng masira. Gusto siyang hiwalayan ng asawa dahil hindi lang siya walang malasakit, kundi bihira ring umuwi. Unti-unti nang kumupas ang kanilang damdamin. Hindi lang nakaiwas sa kulungan si Hunmin, naging respetadong taga-usig pa siya. Ngunit ang hilig niya sa pagpatay ay nananatili sa kanyang isipan, kaya't hindi na niya ito matiis ngayong hindi na siya pumapatay. Sa pagkakataong ito, dinukot ni Hunmin ang asawa ng isang pulis. Dinala ng lalaking ito ang kanyang anak kay Tae-suk para i-report ang kaso. Sa eksena, may nakitang laruang baril si Tae-suk, ngunit ang sanggol ay wala pang 1 taon, kaya ito'y laruan ng ibang bata. Mabilis nilang nahanap ang may-ari nito. Nalaman na bago dinukot ang asawa ng pulis, iniwan na ng pamilya ng bata ito doon. Matapos tanungin ang bata, nalaman ni Tae-suk na may estranghero na nagbanta at kumuha sa asawa. Bigla na lang lumitaw si Prosecutor Hunmin mula sa wala. Nakita ito ng bata, itinuro si Hunmin at sinabing siya ang nagbanta sa asawa ng pulis. Natatakot na masaktan ng killer ang bata, mabilis na binago ni Tae-suk ang usapan. Gayunpaman, si Hunmin na ang pangunahing suspek sa investigasyon. Lihim na sinundan ni Tae-suk si Hunmin, ngunit hindi ito tanga. Sa ilang galaw lang, madali siyang nakatakas sa mga pulis. Pagkakidnap sa asawa ng pulis, ikinakadena niya ito para sa kanyang pagnanais pumatay. Marahas niyang binunot ang ngipin ng babae. Tanging sigaw na lang ang magawa niya sa kawalan ng pag-asa. Nakita ito ni Hunmin at natawa ng may galak. Matapos imbestigahan si Hunmin, hindi inasahan ng pulisya na siya'y serial killer na nagpanggap na taga-usig. Sa loob ng 10 taon, 6 na batang babae ang kanyang dinukot. Sa ngayon, 4 lang ang natagpuan ng pulisya. Nakakatakot na karamihan sa biktima'y binunutan ng ngipin at pinutulan ng mga daliri. Ang kalupitan ni Hunmin ay hindi mailarawan. Lahat ng bangkay ay itinapon niya sa gilid ng dagat. Pagkatapos pag-ugnayin ang mga ebidensya, naisip ni Tae-suk na itinago niya ang mga bangkay sa bangka bago itapon sa dagat. Posibleng bihag ang asawa ng pulis sa bangka sa dalampasigan, kaya gusto nilang tanungin ang Coast Guard kung may bangka si Hunmin.
pero pinigilan sila ni Tae-suk dahil kung gagawin yon, makikipag-ugnayan ng Coast Guard sa taga-usig at malalaman ni Hyunmin na iniimbestigahan siya. Ngunit sa oras na ito, matapos makipaglaro sa biktima, ikinulong ni Hyunmin ang asawa ng pulis sa freezer room. Malupit niyang inayos ang temperatura sa -40 degrees. Ayaw mag-antala, nakahanap si Tae-suk ng super hacker at binayaran siya kahit labag sa mga patakaran ng investigasyon. Hindi ito pinansin ni Tae-suk. Sinibak nila ang website ng pulisya para alamin kung saan natagpuan ang mga biktima ni Hyunmin. Nakita nila ang bangka sa dagat, pero pagdating nila, nanlamig na ang buong katawan ng asawa ng pulis. Dahil dito, labis na nagalit si Tae-suk. Gusto ng katulong tumawag sa investigasyon, pero pinigilan ni Tae-suk para mahuli niya si Hyunmin. Gayunpaman, may plano si Tae-suk na hulihin si Hyunmin. Pagkatapos, nagsuot si Tae-suk ng itim na Amerikana at sinuntok si Hyunmin sa mukha. May dugo ang naiwan sa guwantes ni Tae-suk. Galit na galit si Hyunmin at di niya matanggap. Sa usapan ng pulis, nalaman ni Hyunmin na ginamit ni Tae-suk ang dugo niya para gumawa ng ebidensya. Takot makulong, agad pumunta si Hyunmin sa bangka. Gumamit si Hyunmin ng itim na ilaw para burahin ang dugo na inilagay ni Tae-suk sa mesa. Bigla, kinunan ni Tae-suk ang kanyang mga ginagawa. Nalantad si Hyunmin kaya nagpanik at tumakbo palayo. Nang di gumana, nagsimula siyang lumaban pabalik. Pero hindi siya katumbas ni Tae-suk sa lakas. Sa away, gumulong si Hyunmin pababa sa hagdan. Takot, nagmakaawa si Hyunmin pero galit si Tae-suk dahil sa pag-aakala na sinaktan niya si Yeonwoo noon. Kahit anong tanggi ni Hyunmin, hinayaan siya ni Tae-suk na mahulog. Ito'y maituturing na paghihiganti para kay Yeonwoo. Sa nakalipas na 13 taon, si Tae-suk ay naging pulis. Ang pangunahing layunin niya ay hulihin si Hyunmin. Agad na dinala sa ospital ang mamamatay tao. Malamang na maging gulay na lang siya. Dumating din ang mga pulis sa eksena. Nakita ang asawa, nadurog ang puso ng lalaki at umiyak. Takot ang tiwaling pulis na mailantad ang suhol kung mamatay si Hyunmin. Kaya gusto nilang sisihin si Tae-suk. Sa himpilan, tinanong ni Kapitan Chongman si Tae-suk. Si Chongman ay isang masamang pulis. Noon, tumanggap siya ng suhol para kay Hyunmin. Ngayon, akala niya may galit si Tae-suk at nagplano ng pagpatay. Ngunit hindi itinanggi ni Tae-suk. Inamin pa ang mga paglabag sa investigasyon para mahuli si Hyunmin. Sinabi ni Tae-suk na aako niya lahat ng krimeng ginawa. Nang makita iyon, nagulat si Chongman at naalala ang nakaraan. Noon, pinuntahan ni Tae-suk si Hyunmin para tanungin pero pinigilan siya ni Chongman at sinabing kung gusto niyang dakpin si Hyunmin, dapat dalhin ni Tae-suk ang saksi sa istasyon. Wala nang ibang paraan. Dinala ni Tae-suk si Yeonwoo. Hindi inasahan. Ito pala'y bitag ni Chongman. Layunin niya na malaman ni Hyunmin kung sino ang naging saksi. Umuwi si Tae-suk. Sinabi sa asawa na baka makulong kung mamatay si Hyunmin. Pero inaliw siya ng asawa at nangakong ipagtanggol bilang abogado. Akala ko makulong si Tae-suk pero kinabukasan dumating ang direktor ng pulisya sa istasyon para panatilihin ang pribilehiyo ng taga-usig. Ibinigay ang kaso ni Hyunmin sa istasyon pero walang warrant o investigasyon. Si Tae-suk lang ang nag-iisang investigador. Para iwasang kumalat ang masamang imahe, pinuri nila si Tae-suk bilang bayani. Isinugal niya ang buhay para hulihin ang mamamatay na nagpanggap na taga-usig. Ayaw ni Tae-suk tanggapin ito. Gusto lang niya magpahinga kasama ang asawa. Pero kung hindi, madadamay ang dalawang tauhan na tumulong sa kanya. Walang choice, kailangan ni Tae-suk bumalik sa istasyon ng pulisya. Sa harap ng lahat at media, inilantad ni Tae-suk ang krimen ni Hyunmin. Bumuo sila ng SNS, grupo, para sa mga kaso ng serial murder. Kinabukasan, may nangyaring pagpatay. Ang mga biktima ay mag-asawang may edad at aso, ngunit di nakita ang sandata. Kakaiba, ang nagulat ng kaso ay ang kanilang anak na babae. Siya si Sunjae, isang mamamahayag. Nang tawagin si Sunjae sa himpilan, napansin ni Tae-suk ang kakaibang ekspresyon niya. Kahit patay ang magulang, hindi nalungkot si Sunjae. Siya lang ang nasa bahay noon, kaya pinaghinalaan ni Tae-suk na siya ang salarin. Hinamon ni Sunjae si Tae-suk na arestuhin siya. Lalo itong nagpahina ng loob kay Tae-suk. Ngunit wala silang ebidensya para arestuhin siya. Sa panahong ito, itinatag ang koponan ng SNS. Kasama si Tae-suk at dalawang katulong na gumawa ng peking ebidensya. Bukod dito, naaresto ang super hacker sa pag-hack ng website ng Coast Guard. Nang marinig ito, dumating si Tae-suk para sisihin ang sarili. Gayunman, si Tae-suk, bayani ng Korea, ay madaling tinulungan ang hacker makatakas sa parusa. Nag-alok ang hacker na sumali sa SNS team, ngunit hindi pumayag si Tae-suk at umalis. Kasabay nito, galit na galit ang asawa niya nang malaman na na-promote si Tae-suk.
Hiningi niya na tumigil ito bilang pulis, pero ngayon ay ganito ang nangyari. Nagsinungaling pa siya na may karelasyon at sinabing hiwalay na sila mula ngayon. Siguro gusto lang ng asawa niya na mataranta si Tae-suk. Sa pagkakataong ito, pinaghihinalaan nilang martilyo ang ginamit na sandata. Hinala ni Tae-suk na itinago ng killer ang damit at sandata sa tiyan ng aso. Ngunit nalaman niyang nasunog na ang bangkay ng aso kahapon. Pumunta si Tae-suk kay Sunjae, nagulat nang makita ang urn ng abo ng aso. Kaya agad siyang pumunta sa bahay nito at kinuha ang urn. Sa sandaling iyon, bumalik si Sunjae. Nakita yon, kinuha ni Tae-suk ang urn at hinamon siya. Nakita yon, agad bumunot ng kutsilyo si Sunjae. Naging tensyon ang sitwasyon. Binantaan ni Sunjae si Tae-suk gamit ang kutsilyo. Di siya natakot at ibinuhos ang buong urn ng abo. Pero ang nahulog ay nagulat sa kanya ng 3 segundo. Walang imik, binantaan ni Tae-suk siya dahil sa card ni Yunwoo. Gusto niyang malaman kung buhay pa si Yunwoo at nasaan. Bigla, sinabi ni Sunjae na siya si Yunwoo. Malinaw na may kakaiba rito. Dati, nabangga siya pero di namatay. Inayos ang mukha pero wala siyang maalala tungkol sa nakaraan. Nagulat si Tae-suk nang malaman iyon. Gayunpaman, medyo nag-aalinlangan pa si Tae-suk, kaya't kumuha siya ng ilang buhok ni Sunjae para ipasuri sa DNA ng mga kasamahan. Sa kabilang panig, may 2 pulis na nakatanggap ng ulat ng krimen. Pagdating nila, may nakita silang bangkay na nakasandal sa haligi. Bigla, bumunot ng baril ang taong ito at binaril ang 2 pulis sa mismong lugar. Malinaw na ito'y isang bitag para linlangin ang mga pulis. Agad-agad, naging eksena ng krimen ang lugar na iyon. Sa pamamagitan ng balang nakita, tukoy ni Tae-suk na ang pumatay ay nasa militar. Siya ang tumawag para mag-ulat ng krimen at akitin ang 2 pulis sa lagusan. Napag-isip din ni Tae-suk na kung di makamit ang layunin, patuloy itong papatay ng tao. Ano nga ba ang tunguhin ng mamamatay tao? Alam ni Tae-suk na target ang pulisya kaya't iminungkahi niyang bigyan ng bulletproof vest ang lahat. Tinanggihan ito ng mga nakatataas kaya't ginamit niya ang lahat ng pondo para bilhin ito. Sa sandaling iyon, may nagdala kay Tae-suk ng resulta ng DNA. Doon nalaman ni Tae-suk na si Sunja ang inampon na anak ng pinaslang na mag-asawa. Dahil dito, naisip niyang si Sunja ay si Yunwoo. Bumalik tayo sa nakaraan, 13 taon ang nakalipas. Bukod kay Yunwoo, si Tae-hee rin ay nakasaksi sa krimen ni Hyunmin. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Tae-suk. Kahit nangako si Tae-hee na itatago ito, natakot siya kay Hyunmin kaya't nagulat siya sa pulisya. Nag-alok pa nga siyang maging saksi. Mausisa si Sunja kaya tinanong niya si Officer Chungman kung sino ang pumatay sa ina ni Yunwoo. Ibinahagi rin ni Chungman na ang pumatay ay si Mansu. Nasa bilangguan siya noon. Nilagyan ni Sunja ng lason ng ahas ang pagkain ni Manso kaya nahimatay siya. Hindi tumigil doon, tinanong siya ni Sunja. Inihayag niya ang pagkakakilanlan at tinanong bakit pinatay ang kanyang ina. Kung di sasagot, papatayin siya ng lason sa loob ng 10 minuto. Kaya sinabi ni Mansu na si Hyunmin ang may gawa. Matapos makuha ang sagot, iniksyon niya ito ng antidote. Sa kabilang dako, may babaeng pulis na nakaduty nang binaril siya ng isang lalaki. Mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar. Pinaghihinalaan nilang ito ang pumatay sa 2 pulis dati. Bago pa maintindihan ni Tae-suk, may isa pang pulis na binaril. Ganoon na lang, maraming pulis ang nabaril at namatay. Naging matindi ang sitwasyon. Nalaman na nagtatago pala sa bubong ang salarin. Nalantad siya kaya agad ibinaba ang baril at mabilis tumakas sa motorsiklo. Ipinakita pa niya ang gwapong mukha para humanga si Tae-suk. Determinado, tumalon si Tae-suk sa kotse sa gilid para habulin siya. At doon, nagsimula ang isang klasikong habulan. Sa kasamaang palad, may kotse na bumangga kay Tae-suk. Matapos ang trahedya, maraming pulis ang namatay sa bala ng mamamatay tao. Nakilala nila ito bilang M17 na pag-aari ng militar ng US. Kaya nais ni Tae-suk na i-hack ng hacker ang website ng US military. Unay tumanggi siya dahil delikado at posibleng makulong. Nang sabihing sasali ka sa SNS team, agad siyang pumayag. Matapos mahanap, pumunta sila sa kwartel ng US military. Ngunit kailangan nila ng opisyal na dokumento para makapasok. May naisip na plano si Tae-suk. Bumangga siya sa kotse ng sundalo at pinakunwari si Kang-soo na may ninakaw. Ipinaalam ni Tae-suk sa hukbo kaya't pansamantalang ikinulong sila. Nakapasok sila sa kwartel ng walang opisyal na sulat pero pinalaya si Tae-suk. Gusto nilang ipaliwanag niya kung bakit siya bumangga sa sasakyan ng militar ng US. Kung di siya makasagot, hihingi sila ng paliwanag sa gobyerno ng Korea at pulisya. Pero sinabi ni Tae-suk na ang sundalong Amerikano ang may kasalanan
kasalanan at tumakas. Hindi rin naintindihan ng sundalo ang nangyayari. Nang makita iyon, nagpatuloy sa pagsasalita si Tae-suk. Sabi niya, dahil nagkunwaring tanga ang kasamahan at nakatakas, sinaksak niya ulit ang lalaki para ilabas ang galit. Habang umaalis sila, ninakaw ni Tae-suk ang resume ng mamamatay tao. Doon nalaman ni Tae-suk na si Gujin ang mamamatay tao, miyembro ng Delta Force, at lumahok sa digmaang sibil sa Syria. Iyon ang dahilan ng kanyang mahusay na pagbaril. May emergency number, ngunit sa asawa ni Tae-suk ito. Nang malaman ni Tae-suk, tinanong niya ang asawa. Lumabas na si Gujin ay anak ng kakilala ng asawa ni Tae-suk. Inabuso si Gujin ng asawa ng tiyahin, pero hindi ito ang dahilan ng pagpatay sa pulis. May iba pang dahilan dapat. Gulat na si Gujin pala ay anak ni Mansu, na nilason ni Sunja ng kamandag ng ahas. Noon, dahil sa suhol mula sa ama ni Hyunmin, binalak ni Kapitan Chungman i-frame si Mansu, patayin si Gunsu at ang ina, si Yunwoo. Sa bulsa ni Mansu, may kutsilyo na may dugo nilang dalawa. Nang arestuhin ang ama, labis na nalungkot at nawalan ng pag-asa si Gujin. Siguro pinatay niya ang pulis para ipaghiganti ang inosenteng ama. Nang malaman ni Sunjae kay Mansu na si Hyunmin ang pumatay sa ina, pumunta siya sa ospital. Tinawagan din ni Sunjae si Tae-suk para ipaalam. Nang malaman niya, agad siyang pumunta sa ospital. Pero pagdating ni Tae-suk, wala na si Sunjae. Nagising kaagad si Hyunmin. Nagulat si Tae-suk dahil nakita niyang nahulog si Hyunmin sa bangin at akala'y patay na. Kaya sumumpa si Hyunmin na gaganti kay Tae-suk. Bigla, naglabas ng hiringgilya si Sunjae. Gusto niyang malaman bakit pinatay ni Hyunmin ang kanyang ina. Ngunit labis na nagulat si Hyunmin. Hindi rin nakilala ni Hyunmin kung sino siya. Sasabihin sana ni Sunjae ang kanyang pagkakakilanlan nang hilahin siya ni Tae-suk. Sa kabilang dako, gumagala si Gujin sa kalye nang makita siya ng pulis. Nang makita ito, mabilis na tumakbo si Gujin para makatakas. Nawala sa paningin ng mga pulis si Gujin. Bago pa man maunawaan ng mga pulis ang nangyari, dinukot na siya. Kinabukasan, natagpuan nila ang signal ni Gujin, kaya agad lumabas ang FBI. Pinalibutan nila ang bahay kung saan siya nagtatago. Nang lumabas ang target, sabay-sabay silang nagpaputok. Pagkatapos ay pumasok ang militar. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang Gujin, kundi isang bomba. Si Gujin pala ay nakatago sa ilalim. Pagkatapos, nagsimula si Gujin na mag-livestream. Hindi niya maintindihan bakit inaresto ang ama niya, samantalang si Hyunmin ang salarin. Hindi katanggap-tanggap ang ganitong pagtrato, kaya hiningi niya na palayain ng pulis ang ama niya o papatayin niya ang bawat pulis isa-isa. Dahil dito, natigil ang istasyon ng pulisya, hindi alam ang gagawin. Gusto ng hepe na magpadala ng sniper para barilin si Gujin, pero sabi ni Tae-suk hindi raw yon gagana. Kung gagawin nila yon, mas marami pang puso ang mamamatay. Ang pinakamabuting paraan ay palayain si Mansu, pati si Kapitan Chungman ay sumang-ayon dito. Kaya pumunta si Tae-suk sa kulungan at kinumbinsi si Mansu. Gusto ni Tae-suk na kumbinsihin ni Mansu si Gujin na sumuko pagkatapos siyang palayain. Una, tumanggi si Mansu. Pero tinamaan ni Tae-suk ang kanyang damdamin. Sabi ni Tae-suk, kung mapahamak ang anak mo sa pulis, baka magsisi ka na wala kang nagawa para sa kanya. Nakumbinsi si Mansu, pero gusto niyang ipangako ni Tae-suk na ililigtas si Gujin. Pagkatapos, inescort nila si Mansu sa lugar ng pangyayari. Nang makita niya si Kapitan Chungman, labis na nagalit si Mansu dahil siya ang nag-frame sa kanya ng 13 taon sa bilangguan. Sa sandaling iyon, masakit na tinawag ni Mansu ang pangalan ng kanyang anak. Mabilis na dumating si Gujin doon. Pagkatapos ng 13 taong hirap at pagkakahiwalay, napaluha at nagyakap ang mag-ama. Gusto ni Mansu na pakawalan ni Gujin ang bihag at sumuko dahil may ebidensya siya, ngunit hindi sumang-ayon si Gujin. Biglang may lumitaw na smoke bomb, may itinapon na stun grenade. Mabilis na tinangkang tumakas ni Gujin kasama ang ama, ngunit hinabol sila ni Tae-suk. Bago pa maintindihan ni Tae-suk ang nangyayari, binaril na ni Kapitan Chungman si Mansu. Papatayin sana ni Chungman si Gujin pero pinigilan siya ni Tae-suk. Wala nang oras para magluksa. Mabilis na umalis si Gujin. Nakita ito ni Tae-suk kaya agad niya itong hinabol. Ngunit pagdating sa rails ng tren, tuluyan nang nawala sa paningin ni Tae-suk si Gujin. Sa oras na ito, labis na nagalit si Tae-suk sa mga ginawa ni Chungman. Ikinulong ni Chungman ang inosenteng tao ng 13 taon. At ngayon kinuha pa ang buhay nito. Napakawala talagang puso. Nangako si Tae-suk na sa muling investigasyon, siya ang magiging saksi na binaril ni Chungman si Mansu. Samantala, nang mabalita ang gumising na si Hyunmin, ang mamamatay tao, dumagsa ang mga reporter sa ospital. Marami silang itinanong. Dito,
Ikinuwento ni Hyunmin kung paano siya pinigilan ni Tae-suk. Kung magsasalita si Tae-suk sa publiko, ilalantad niya ang totoo tungkol kina Gunsu at Yunwoo. Nagpasya rin si Tae-suk na tawagan ang mga reporter. Sasagutin ni Tae-seok ang lahat ng tanong tungkol sa pagkahulog ni Hyunmin. Akala ng mga reporter, gusto ni Tae-seok pumatay para iligtas ang sarili. Nagkunwaring may tawag si Sunjae, sabi niya darating daw si Gujin. Di sila naniwala, pero nang itaya ni Sunjae buhay niya, tumakbo sila. Pumunta si Tae-seok doon, pero wala siyang nakitang reporter. Samantala, hinanap ulit ni Sunjae si Hyunmin. Inihayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang makita ito, labis na nagulat si Hyunmin. Dahil sa aksidente noon, tinanggal ang kalahati ng utak niya. Kaya di niya maalala bakit niya pinatay ang kanyang ina. Agad nagsinungaling si Hyunmin na si Tae-seok ang pumatay. Alam ni Sunjae na nagsisinungaling siya, pero sinabi ni Hyunmin na si Tae-seok ang may sala. Malinaw, alam ni Tae-seok ang kahihinatnan kung dadalhin si Yunwoo kay Hyunmin, pero takot siya na maging target ang tunay niyang kapatid, kaya't pinayagan niyang maging saksi si Yunwoo. Di inaasahan, dinala ni Jongman si Hyunmin sa himpilan ng pulisya. Nalaman ni P na saksi si Yunwoo, kaya napatay ni Hyunmin ang kanyang ina. Hindi pa nasasabi ni Tae-seok kay Sunjae ang buong kwento. May baril na si Gujin at naglalakad sa gitna ng maraming tao. Mabilis na dumating ang FBI. Ngunit ngayon, hindi na tumakbo si Gujin, naglakad lang siya pasulong. Nalaman na may ilang kilong bomba siya sa katawan. Kung binaril siya o binitawan ang switch, sasabog ito sa loob ng Pernta Metro. Malinaw, wala nang mawawala si Gujin, kaya ginawa niya yon. Kinailangang umiwas ng FBI para makalabas siya. Ngayon, para na ring pangulo si Gujin. Saan man siya pumunta, napapalibutan siya ng mga tao. Sa oras na to, nagalok si Gujin na dalhin si Chongman dito, pero di gusto ni Chongman pumunta para mamatay. Sinabi ni Tae-seok kay Gujin na may iniwan sa kanya ang kanyang ama, isang alaala. Sumakay sila sa truck para magkita. Ang alaala pala ng ama ni Gujin ay isang painting nilang mag-ama. Pangarap ni Gujin, makakuha ng litrato kasama ang ama, pero kinuha ito ng pulis. Humingi ng tawad si Tae-seok at pinayuhan si Gujin sumuko para mabuhay, pero di na mapigil ang galit ni Gujin. Binugbog ni Gujin si Tae-seok para makuha ang litrato, pero dahil dito, naalis ni Tae-seok ang baluti ni Gujin na may bomba. Ayaw sumuko ni Gujin, kaya wala siyang ibang mapipili. Binasa ni Tae-seok ang lokasyon sa mga sniper sa labas, kaya binaril at pinatay nila si Gujin doon. Kahit nasasaktan, wala nang magagawa si Tae-seok. Tuwang-tuwa ang pulisya na napatalsik ang teroristang si Gujin. Nagpunta si Kapitan Chongman sa bahay ng mamamatay tao na si Hyunmin at natuklasan ang isang kahon. Sa loob nito ay mga ID card ng mga biktima. Bawat ID card ay may mantsa ng dugo. Sa kahon na ito, malulutas ang kalahati ng mga hindi nalutas na kaso sa Korea. Pagkatapos, pinuntahan ni Kapitan Chongman si Hyunmin. Doon, inamin ni Hyunmin na nakasakit siya ng 32 tao, hindi 7 gaya ng balita. Natawa siya ng may kasiyahan habang nagsasalita. Pinagbantaan ni Hyunmin si Chongman at hiningi na palayain siya. Kung hindi, susuko siya at ibubunyag na gumawa ng ebidensya si Chongman laban kay Mansu. Ayaw matapos ang karera, kaya napilitan si Chongman na palayain si Hyunmin. Agad nalaman ng mga pulis ang tungkol dito. Hinala ni Kang Soo na doktor si Hyunmin, pero nang tanggalin ang maskara, hindi pala siya. Sa totoo lang, nagkunwaring bangkay si Hyunmin. Pagkatapos niyang tumakas, pinatay agad ni Hyunmin ang doktor. Tinawagan ni Hyunmin si Tae-seok at sinabi na bumalik na siya. Nangako si Hyunmin na magkakaroon ng madugong labanan. Hindi nagtagal, pumunta si Hyunmin sa bahay ni Tae-seok. Walang pag-aalinlangan, sinaksak niya ang asawa ni Tae-seok sa tiyan. Naging napakalupit ng pangyayari. Tinawagan pa ni Hyunmin si Tae-seok para marinig ang huling salita ng asawa. Pagdating ni Tae-seok, naging crime scene na ang kanyang bahay. Nakita niya ang asawa, napatigil si Tae-seok at umiyak ng todo. Ang sakit nito ay parang saksak sa kanyang puso. Sumumpa si Tae-seok na huhulihin niya si Hyunmin, anuman ang mangyari. Sa crime scene, may nakitang camera si Chongman sa stuffed toy para kay Hyunmin. Binura ni Chongman lahat ng laman nito. Sa oras na iyon, nakita ng pulis ang sandata ng pagpatay. Pero nagulat ang pulis nang sa ospital, matapos suriin ng mga siyentipiko, walang bakas na sinira ni Hyunmin ang posas. Malinaw na inalis ni Chongman ang posas, pero sa CCTV, nakita nilang dumating si Kapitan Chongman sa ospital. Lalo itong nagpaduda kay Tae-suk. Noon, sinuri ng hacker ang lokasyon ng ambulansyang minamaneho ni Hyunmin.
Agad hinabol ni Tae-suk si Hyunmin gamit ang husay niya sa pagmamaneho. Sinubukan ni Tae-suk pigilan ang kotse ni Hyunmin, pero matalino talaga si Hyunmin. Sa pagkakataong iyon, tumakbo si Hyunmin papasok ng supermarket. Si Tae-suk at ang kanyang grupo ay patuloy sa paghabol. Nakita ni Tae-suk si Hyunmin sa banyo pero pagbukas niya ng bawat cubicle, wala. Bigla, dumating si Kapitan Chungman para arestuhin si Tae-suk. Akala ni Chungman pinatay ni Tae-suk ang asawa niya dahil may fingerprint niya sa sandata pero gawa-gawa lang pala ito ni Chungman. Nagtago rin si Hyunmin sa banyo. Tuso si Hyunmin, nagtago sa likod ng babae. Tinakot ni Hyunmin ang babae, kinuha ang susi at nagtago sa ibang kotse. Galit na tanong ni Chungman, baliw ka ba? Pinatakas kita para makatakas ka. Di ko sinabing patayin mo asawa ng pulis. Sagot ni Hyunmin, trabaho niya yon dahil malapit na palayain si Tae-suk. Sinabi ni Chungman kay Hyunmin na sumakay sa bangka at magtago sa laos ng 10:00 ngayong gabi. Samantala, dinala si Tae-suk sa presinto para tanungin pero wala siyang pakialam. Sinabi ni Tae-suk kay Chungman ang tungkol sa mga pakana nito. Dito, inisip ni Chungman na kasalanan ni Tae-suk ang pagkamatay ng tao. Nang marinig yon, nagalit si Tae-suk. Kung di siya pinigilan ng mga kasamahan, papatayin na sana niya ang bastardong kapitan. Gayunman, dinala si Tae-suk sa himpilan ng pulisya. Sa oras na iyon, nagulat ang media tungkol kay Hyunmin. Hinala nila, tumawid siya ng hangganan patungong Laos. Nang marinig ito, nagsimulang magprotesta si Tae-suk. Gusto ni Tae-suk habulin ang mamamatay tao, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Nahuli nila si Hyunmin pero pinatakas din. Takot sa puna, gusto ng hepe arestuhin si Hyunmin ngayon kaya kailangan palayain si Tae-suk. Nang malaman ito, sobrang nagalit si Chungman. Samantala, nasa supermarket pa rin si Hyunmin. Walang awang pinapatay niya ang lahat ng dumadaan. Sarado ang labas-pasok pero sa gulo nakalusot si Hyunmin. Gayunman, nakilala siya ni Tae-suk. Bigla sinalakay ni Hyunmin at ninakaw ang kotse ng isang tao. Agad-agad hinabol ni Tae-suk si Hyunmin sa tunel. Patuloy na inaasar ni Hyunmin si Tae-suk. Sinabi rin ni Hyunmin na kung dumating sana si Tae-suk sa oras, hindi sana namatay ang kanyang asawa. Nang marinig iyon, hindi na nagalit si Tae-suk dahil wala nang mapapala sa pagpatay kay Hyunmin. Ang pinakamainam na paraan ay magkasamang pumunta sila sa impyerno. Matapos ang banggaan, patuloy na umaagos ang gasolina at agad na naghagis ng apoy si Tae-suk. Gusto ni Hyunmin na tumakas, pero huli na ang lahat at doon isang matinding pagsabog ang naganap. Bumalik ang kwento sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, isinama ni Tae-suk si On-woo bilang saksi. Bago yon, dahil saksi rin siya at natatakot kay Hyunmin, nagsumbong si Tae-hee sa pulisya at naging saksi. Ngunit nalaman ito ni Tae-suk. Natatakot na saktan ni Hyunmin ang kapatid niya pagkalaya, gusto niyang iuwi si Tae-hee. Hindi inaasahan, nang lumabas si Tae-suk, dinala ni Jungman ang suspek. Kaya isinara ni Tae-suk ang pinto ni Tae-hee at inakay sila sa silid ni On-woo. Doon, natuklasan ni Hyunmin na si On-woo pala ang nag-akusa sa kanya. Lubhang nagulat si On-woo nang makita niya iyon. Patuloy niyang sinisisi si Tae-suk. Malinaw na bago siya dumating, nangako siyang itatago ang pagkakakilanlan ng saksi. Dahil dito, nais ni Tae-suk na lumipat ang kapatid niya sa Seoul. Bigla, natuklasan ni On-woo na magkapatid pala sina Tae-suk at Tae-hee. Kaya pala hindi pinayagan ni Tae-suk na maging saksi si Tae-hee. Sa sobrang galit, naghagis si On-woo ng mga bato sa bahay ni Tae-suk. Iginiit ni On-woo na kung siya'y papatayin ni Hyunmin, kasalanan iyon ni Tae-suk. Talagang dumating si Hyunmin para pahirapan si On-woo ng gabing iyon. Nagpanik ang ina ni En-woo at tumakbo para pigilan siya, ngunit sinaksak siya ni Hyunmin. Nang malaman ito ni Tae-suk, labis siyang nagsisisi. Malinaw na siya ang hindi tuwirang sanhi ng pagkamatay ng ina ni Hyun-woo. Sa kasalukuyan, paglabas ng lighter, isang matinding pagsabog ang sumiklab. Di tiyak kung buhay si Hyunmin, pero nakaligtas si Tae-suk ng walang pinsala. Ang nagligtas kay Tae-suk ay si Sun-jae. Naisip niya na kung mamatay siya, mawawalan na ng saysay ang lahat. Mukhang may binabalak si Sun-jae. Sa DNA sa eksena, napagpasyahan ng pulis na patay na si Hyunmin. Ang libing ng asawa ni Tae-suk ay dinaluhan ni Tae-hee. Nagkita sila pero walang sinabi sa isa't isa. Siguro, ang nakaraan ay nagpalayo sa damdamin ng magkapatid. Sa sandaling iyon, dumating si Sun-jae sa burol. Natatakot si Tae-suk na makilala ni Sun-jae si Tae-hee. Noon, nangako ang magkaibigan na itatago ang nakita nilang krimen ni Hyunmin, ngunit nagulat si Tae-hee sa pulisya. Kaya't mabilis na tinakpan ni Tae-suk ang mata ni Sun-jae hanggang umalis si Tae-hee. Sa kabilang dako ng tiwangwang na kalye, may dalagitang pauwi nang biglang lumitaw ang lalaking nakamaskara. Makalipas ang 2 segundo, tanging ang babaeng kinaladkad palayo na lang ang natira. Pagkatapos ng krimen, ninakaw niya ang kuwintas ng dalaga. Sa madaling panahon, naging eksena ng krimen ang lugar na ito.
Sa pamamagitan ng CCTV, nakita ng pulisya na masayang nang aasar ang lalaking ito sa kanila. Napakabangis ng pamamaraan ng mamamatay tao sa kanyang krimen. Una, gumamit siya ng pangkuryente tapos pinutol niya ang aorta ng biktima gamit ang kutsilyo. Kaya't kinailangan nilang siyasatin ang mga tindahan ng karne sa paligid. Matapos ang DNA test, nalaman ng pulisya na peke lang pala ang sandata. Marahil may nagparatang kay Tae-seok. Siyempre, si Kapitan Chongman yun. Dumating ang investigasyon ng pulis para hanapin si Chongman. Gusto nilang muling siyasatin ang kaso ni Manso dahil sa pagbaril ni Chongman. Sa kabilang banda, ang pumatay sa bata ay taga-katayan ng baboy. Dahil kindergarten lang natapos niya, pinagalitan siya ng boss. Sobrang galit ng empleyado kaya gusto niyang gumanti. Pagkatapos nun, tinanggal siya sa trabaho ng kanyang amo. Sa sobrang galit, pinuntirya niya ang isa pang batang babae. Kinabukasan, pagdating ng pulis, patay na ang batang babae. Sa gitna ng maraming tao, may nakita si Tae-seok na kakaiba ang mukha. Sinabi ng kutob niya na ito ang pumatay. Agad hinabol ni Tae-seok ang taong yun. Talagang mabilis na tumakbo palayo ang suspek. Pero sa katayan, sinaktan siya ng suspek gamit ang kuryente. Hindi nag-atubili si Tae-seok at agad kinagat ang taong ito. Nang malapit nang tapusin ng tao si Tae-seok, hinabol na siya ni Kang-soo. Gayunman, nakakuha na si Tae-seok ng dugo ng taong ito. Gusto ni Tae-seok na kunin ito ni Kang-soo para sa DNA test. Ilang oras lang, muling nagkasala ang mamamatay tao. Ngayon, nag-livestream pa siya para makita ng lahat. Isa na namang kaawa-awang babae ang naging biktima niya. Hindi niya nakalimutang hamunin ang mga pulis. Pagkatapos ng ilang pagsasama, niyaya ni Sunjae si Tae-seok na maging kaibigan. Dahil nasaktan niya ito noon, tumanggi si Tae-seok sa takot na maalala nito. Sa sandaling iyon, may tumawag sa kanya. Sinabi ng nasa kabilang linya na siya si Hyunmin at hawak niya si Kang-soo. Nakita ni Tae-seok na sinalakay at binigyan ng anesthesia si Kang-soo ng mamamatay tao. Kasabay nito, matapos kidnapin si Kang-soo, lumabas ang mamamatay tao kasama ang kanyang kasintahan. Binigyan din niya ang babae ng kwintas na ninakaw niya mula sa unang biktima. Tuwang-tuwa ang babae nang makita niya ito. Si Kang-soo naman ay nakatali sa isang saradong silid. Ngayon, kumuha ang mamamatay tao ng blowtorch at brutal na pinahirapan si Kang-soo. Nahihirapan din ang mga pulis sa lalaking ito. Bigla siyang tumawag sa istasyon ng pulisya. Nadurog ang puso ng lahat ng marinig ang mga kaawa-awang sigaw ni Kang-soo. Malinaw na nilalaro lang siya ng mamamatay tao. Nakita ito ni Tae-seok at ibinaba ang telepono. Iniisip na mamamatay si Kang-soo kung sasagot siya. Gusto lang ng lalaking ito na makita ang kahinaan at kawalan ng magawa ng pulisya. Pagkatapos marinig ang talumpati ni Chongman, ang mga salita ng mamamatay tao kahapon at pagkonekta ng lahat ng ebidensya, naunawaan ni Tae-soo na dating pulis ang mamamatay tao kaya't lahat ng biktima ay may kaugnayan sa pulis na ito. Tama nga, nalaman nila na ang tatlong biktima ay may mga record sa istasyon ng pulisya dahil sa iba't ibang krimen noong kabataan at si Chusong o ang palayaw ng mamamatay tao ang namamahala sa mga kasong iyon. Kamakailan, may kumakalat na video sa internet ng pulis Chusang na binubugbog ng mga babaeng estudyante. Pulis siya pero binugbog ng mga babae at ngayon ang tatlong babaeng iyon ay napahamak. Malinaw na ito ang paghihiganti ng mamamatay tao. Kasabay nito, tinusok ni Chusong ang gas at pinuksan lahat ng gripo sa silid. Nakatali pa rin si Kang-soo sa isang sulok. Sa oras na yon, hinanap ni Tae-seok si Chusong ngunit sinabi nitong nasa biyahe siya. Inihayag ni Tae-seok ang mga larawan ng mga biktima ni Chusong. Nang makita iyon, nagulat siya. Sinabi niya kay Tae-seok kung nasaan si Chusong. Agad-agad pumunta si Tae-seok sa lugar at binasag ang pinto. Pagkapasok, agad na pinagsama ni Chusong si Kang-soo. Mabilis na dinala ni Tae-seok si Kang-soo sa ospital. Bago pa man makapag-isip si Tae-seok may nangyaring bagong kaso. Kagulat-gulat ang estilo ng krimen ay katulad kay Hyunmin. Naisip ni Tae-seok kung ano ang nangyayari. Ipinakita sa video clip na binugbog si Chusong. Bukod sa tatlong estudyante, may isa pang nagvideo sa labas. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Joo-hyun. Dumating si Chusong para patayin siya pero nag-spray si Joo-hyun. Natakot siya at tumawag sa pulisya para humingi ng tulong. Di inaasahan na kuryente ang pulis at namatay agad. Sa gayon, naging biktima niya si Joo-hyun. Naroon din si Sunjae para saksihan lahat kaya agad niyang sinabi kay Tae-seok. Nang malaman ito, hinanap agad ni Tae-seok ang salarin. Ngunit si Joo-hyun ay nakatali at malinaw na naalala ni Chusong ang nangyari dati dahil nag-record siya ng nakakahiyang video. Para maghiganti, nagsimula siya ng live stream. Puputulin na sana niya ang leeg ni Joo-hyun nang dumating si Tae-seok sa tamang oras. Sinipa ni Tae-seok si Chusong palayo. Ginamit niya si Joo-hyun para magbanta. Di inaasahan, walang takot si Tae-seok at sinampal si Chusong. Alam niyang walang gagawin si Chusong kung walang maskara. Sinubukan ni Chusong umatake pero binaril siya ni Tae-seok.
Dahil sa takot, tumakbo palayo si Ju-hyun. Nakita ito ni Tae-seok, kaya itinali niya si Chu-sung at hinanap si Ju-hyun. Pero pagbalik ni Tae-seok, si Chu-sung ay nasaksak sa leeg ng hairpin. Umupo si Sun-jae sa tabi niya at sinabi, "Mga 10 minuto na ang nakalipas nang dumating si Sun-jae, biglang may nagnakaw ng kanyang hairpin at sinaksak si Chu-sung sa leeg. Ang taong ito ay si Hyunmin. Matapos ang pagsabog sa lagusan, buhay pa si Hyunmin, may kaunting paso lang sa mukha. Nang oras na iyon, bumunot si Hyunmin ng kutsilyo para takutin si Sun-jae. Nasaksihan din ni Ju-hyun ang lahat ng ito. Balak ni Hyunmin patayin si Sun-jae, pero alam niyang nawalan ito ng memorya, kaya nalungkot siya at umalis. Nagulat si Sun-jae. Nang bumalik si Tae-seok, nagulat din siya dahil kay Sun-jae ang hairpin sa leeg ng biktima. Inaresto ng pulis si Sun-jae. Samantala, tumakbo si Ju-hyun nang biglang may kotse na bumangga sa kanya. Isang lalaking mukhang mabangis ang nagmamaneho. Sa istasyon ng pulisya, kinumpirma ni Sun-jae na si Hyunmin ang pumatay. Pero dahil idineklara ng patay si Hyunmin, walang naniwala kay Sun-jae, kaya pinayuhan niyang hanapin si Ju-hyun, ang batang nakakita ng pangyayari. Dahil dito, gumamit ang pulisya ng mga asong panghuli sa kagubatan kung saan nawala si Ju-hyun. Mabilis nilang nahanap ang mga bakas ng aksidente. Bigla rin silang nakatuklas ng isang piraso ng brilyante. Doon nila naunawaan na tiyak na dinukot ng mga smuggler ng brilyante si Ju-hyun. Gamit ang pahiwatig na ito, binantaan ni Tae-seok ang isang tauhan. Pinilit ni Tae-seok na sabihin nito ang pangalan ng leader ng grupo. Dito nalaman ni Tae-seok na Kim Sik ang pangalan ng taong iyon. Napag-alaman din ni Tae-seok na kilala pala ni Kapitan Chongman ang taong ito. Si Chongman ang nakahuli kay Kim Sik dati, kaya hiniling ni Tae-seok ang tulong niya para makaharap si Kim Sik. Tutulungan siya ni Chongman kung kukunin niya ang brilyante sa istasyon ng pulisya dahil may ipapalit si Kim Sik para lumitaw. Walang choice, binasag ni Tae-seok ang safe sa istasyon at kinuha ang $1,000,000 na brilyanteng nakumpiska noon. Nang hawak na ni Tae-seok ang brilyante, nag-set ng appointment si Chongman at pumayag agad si Kim Sik. Kinabukasan, dinala ni Kim Sik si Jo-eun sa meeting place. Sinagot ni Chongman ang tawag para maantala. Sinamantala ni Tae-seok ang pagkakataon para bumaba. Ganun lang, sinalakay at tinalo ni Tae-seok si Kim Sik. Sumugod ang mga tauhan ni Kim Sik na may armas, pero hindi sila katalo ni Tae-seok. Mabilis na tinalo ni Tae-seok silang lahat. Mabuti na lang, ligtas pa si Jo-eun, pero sa oras na yon, nanakaw na ang brilyante. Pagkakita nito, agad hinabol ni Tae-seok ang mga magnanakaw. Pero sa kasamaang palad, nawalan ng bakas ang mga pulis. Pagbalik ni Jo-eun sa presinto, kinumpirma niya na pinatay ni Hyunmin si Chu-sung. Kaya pinalaya si Son-jae. Sa mahiwagang paraan, mabilis nilang nahanap ang sindikato ng smuggling. Bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata. Binigyan nila ng aral ang bawat miyembro ng sindikato. May isang sumugod na may kutsilyo, sinuntok ni Tae-seok hanggang nahilo. May isa pang marahas na sinakal si Tae-seok. Agad lumitaw si Sun-jae para tulungan si Tae-seok. Ganoon na lang, madali nilang tinalo ang sindikato at nabawi ang mga brilyante. Dumating din ang mga pulis at inaresto ang mga kriminal. Maya-maya, habang kumakain sila ni Sun-jae, may tumawag kay Tae-seok. Wala iba kundi si Hyunmin. Nang marinig yon, labis na nagulat si Tae-seok, hindi alam kung saan nagtatago si Hyunmin. Dagdag pa, inamin ni Hyunmin na sila ni Sun-jae ang mga salarin. Nag-alinlangan si Sun-jae kung siya ang pumatay kay Gunsu, pero si Hyunmin pala ang pumilit sa kanya. Sa kabilang dako, may asawang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mister. Laking gulat nang bumalik ang asawa at nang tanggalin ang helmet, si Hyunmin pala. Walang awang pinatay niya ang babae. Kinabukasan, naging crime scene ang lugar. Kakaiba na inihiga ni Hyunmin ang babae sa kama. May bote ng sleeping pills sa tabi nito. Ang eksena ay katulad ng kaso ng mga ampon na magulang ni Sun-jae. Pagkasuri ng mga fingerprint na patunayan na si Hyunmin ang pumatay. May iniwan ding litrato ang mamamatay tao sa lugar. Larawan ng batang babae at numero ng susunod na 3 araw. Hinala nila ang batang babae sa larawan ang susunod na target kaya kailangan nilang imbestigahan at hanapin siya. Sa oras na ito, nagpulong sina Sun-jae at Tae-seok. Sinabi ni Sun-jae kay Tae-seok na may nagpadala sa kanya ng mensahe kaninang umaga. Dahil sa kuryosidad, pumunta si Sun-jae sa lugar. Pagdating niya, napansin ni Tae-seok na ito'y eksena ng krimen, kaya pala siya'y naroon ng maaga. Akala ni Sun-jae si Hyunmin ang nagpadala ng mensahe at sinadya niyang ayusin ang eksena. Ang layunin ay para maaalala ni Sun-jae ang nakaraan. Dahil dito, mas gusto ni Sun-jae na mabawi ang kanyang mga alaala. Ngunit, hindi ganoon ang iniisip ni Tae-seok. Malinaw, kapag naalala ni Sun-jae ang lahat, sisisihin niya si Tae-seok sa pagkamatay ng kanyang ina. Samantala, pinuntahan ni Chongman si Hyunmin. Dahil sa tulong ni Chongman, gusto niyang bigyan siya ni Hyunmin ng mas maraming pera. Kung hindi, handa si Chongman na pasabugin ang ulo ni Hyunmin doon mismo. Noon, itataas ang ranggo ni Chongman sa paghuli ng serial killer.
Pero di natakot si Hyunmin. Gusto pa rin niyang tumulong si Chongman. Alam niyang parurusahan ito. Tuwing tutulong, bibigyan ni Hyunmin si Chongman ng susi. Susi yon ang kahakaha, kaya pumayag agad si Chongman. Sinabi ni Hyunmin na si Sunjae ay si Yunwoo, kaya ipinahahanap niya kay Chongman. Ngayon, sinusuri ng pulis ang larawan na iniwan ni Hyunmin sa krimen. Nang i-zoom ang larawan, nakita nila ang numero ng bintana. Mabilis na tinukoy ng hacker ang lugar, kaya pumunta ang grupo doon. Pagdating nila, patay na pala ang babae sa larawan. Ang eksena ay kapareho ng pagkamatay ng ina ni Yunwoo. Malinaw na tinutulungan ni Hyunmin si Sunjae maalala ang nakaraan. Biglang lumitaw si Sunja. May alaala siyang naalala. Nainis si Tae-suk pero ipinaliwanag ni Sunja na dahil sa text kaya siya dumating. Bigla, tinawagan ni Hyunmin si Tae-suk. Nakita si Hyunmin sa kabilang gusali kaya nagpa siya si Tae-suk na kumilos. Kinuha ni Tae-suk ang bakal at pinalo si Hyunmin sa ulo kaya siya bumagsak. Para makatakas, brutal na sinaksak ni Hyunmin ang isang tao hanggang mamatay. Tumigil si Tae-suk para suriin ang sitwasyon dahil delikado na si Hyunmin. Tinipon ni Tae-suk ang SNS team, nag-aalala sa kaligtasan ng pamilya nila. Gusto ni Tae-suk mag-isip muna at umatras pero tumanggi ang lahat. Gusto nilang hulihin si Hyunmin pero nagtaka bakit dito sila nagkita. Sa oras na to, sinabi ni Tae-suk na hinala niya sinusuportahan ni Kapitan Chungman si Hyunmin. Tama nga ang hula ni Tae-suk. Samantala, pinuntahan ng kasamahan ng kapatid na babae ni Tae-suk. Napagkamalan niya si Tae-hee bilang Yunwoo. 13 taon na ang nakalipas, nagpunta si Tae-hee sa pulis para magpatotoo sa kaso ni Gunsu pero di nagpakilala. Kaya inakala ng kasamahan ni Tae-suk na siya si Yunwoo. Pagkaalis ng kasamahan ni Tae-suk, agad tinanong ni Sunja si Tae-hee. Nagtataka si Sunja kung sino yung babae pero nataranta si Tae-hee at umalis. Para pigilan si Hyunmin sa pagpatay, nagsimula ng maghanap ang FBI. Dumaong sila sa Chumin Port, hinala nila baka tumakas si Hyunmin papuntang Laos gamit ang bangka. Alam ito, kaya sinabihan ni Chongman si Hyunmin. Tumingin nga si Hyunmin sa pinto at nakita ang mga pulis na bumababa sa bangka. Nang makita ang delikadong sitwasyon, mabilis na nagtago si Hyunmin sa dagat. Nang dumating ang grupo ni Tae-suk, nakatakas na si Hyunmin. Pero nakita ni Tae-suk ang litrato ng kanyang kapatid na babae. Hinala ni Tae-suk na si Tae-hee ang target ni Hyunmin. Agad-agad na dinala ni Tae-suk ang kanyang kapatid sa sarili niyang bahay. Sinabihan ni Tae-suk si Tae-hee na manatili sa bahay hanggang maaresto si Hyunmin. Kinabukasan, humarap si Chongman sa disciplinary board. Pinuna siya sa pagbaril kay Mansu. Pero itinanggi niya at sinabing may baril si Gujin. Kumuha siya ng baril bilang protesta dahil sa kagipitan. Di inaasahan, tinakpan ni Mansu ang kanyang anak gamit ang sariling katawan. Dahil naroon si Tae-suk, hiniling ng board na kumpirmahin niya ang nangyari. Gayunpaman, naniwala si Tae-suk na tama si Chongman. Nagulat si Chongman dito. Nagtataka siya kung ano ang binabalak ni Tae-suk. Samantala, bumalik si Sunja sa bahay ng kanyang mga ampon na magulang. Gusto niyang humanap ng mga dokumento at larawan noong siya'y inampon, umaasang mabawi ang ilang alaala. Bigla, may lumitaw at hinawakan siya. Lumabas na si Hyunmin iyon, pero bago siya makagalaw, nakuryente siya nito. Kaya ang mga ngaso ang naging biktima. Ngayon, gusto malaman ni Sunja kung ano ang gusto ni Hyunmin sa kanya, kaya pumatay at gumawa ng eksena para sa kanya. Nakitang mayabang pa rin si Hyunmin, kaya marahang sinaksak siya ni Sunja sa hita. Dito, inamin ni Hyunmin na gusto niyang maghintay hanggang maalala niya lahat bago patayin siya. Dahil kahinaan ni Tae-suk si Sunja, hinahabol niya si Hyunmin sa loob ng 13 taon. Kung hindi siya maprotektahan muli ni Tae-suk ngayon, tiyak na mawawalan siya ng pag-asa at masasaktan. Iyon ang gusto ni Hyunmin. Malinaw na si Hyunmin ay isang taong may sakit at tunay na masama. Sa oras na ito, tinawagan ni Sunja si Tae-suk at sinabi ang sitwasyon. Gusto niyang pumunta siya rito ng mag-isa. Pagkarinig nito, agad na pinaandar ni Tae-suk ang kotse. Ipinaalam din niya ito sa grupo ng SNS. Naisip ni Sunja kung saksi siya. Bakit hindi siya lang ang pinatay? Bakit kailangan pang patayin ang kanyang ina? Matigas pa rin ang ulo ni Hyunmin at hindi sumagot. Hanggang sa makuryente siya sa binti, saka lang nagtapat. Balak niya talagang patayin si Yunwoo. Di inaasahan, pinigilan siya ng ina kaya pinatay niya ito. Ngunit ngayon, maluwag na ang pinto ng alisin ng lubid. Natalo ni Hyunmin si Sunja, itinapon niya ito ng walang awa. Sa sandaling iyon, dumating si Tae-suk. Ngunit mabilis na tumakas si Hyunmin. Nagbalat kayo rin siya para linlangin ang pulis. Samantala, imbes manatili sa bahay, nais ni Tae-hee pumunta sa tindahan. Dahil gumawa ng gulo si Hyunmin sa labas, nagmadali si Tae-suk sa tindahan ng kapatid. Galit na galit siya nang hindi niya makita ang kapatid sa bahay. Malinaw niyang sinabi na manatili sa bahay pero tumanggi at nagtrabaho pa rin. Binigyan si Kapitan Chongman ng maleta ng pera para ipaalam kay Hyunmin ang plano ng pulis. Akala ni Chongman yayaman na siya nang biglang tumawag si Hyunmin.
Naitala ni Hyunmin ang usapan kung saan tinulungan siya ni Chongman buksan ang posas kahapon. Ginamit ni Hyunmin ito para takutin si Chongman na ibalik ang pera dahil matigas ang ulo ng kapatid. Inutusan ni Tae-suk ang mga tauhan na bantayan mabuti ang kanyang kapatid. Pagkatapos nakipag-usap si Tae-suk sa kanyang kapatid, dito ikinuwento ni Tae-hee na hindi pala kasabwat si Sun-jae kay Hyunmin. Sa totoo lang, pinilit ni Hyunmin si Sun-jae na saksakin si Gun-soo sa leeg. Labis ding pinagsisihan ni Tae-hee ang pagtataksil kay Yun-woo para lang mabuhay. Nang marinig iyon, nalungkot si Tae-suk ngunit hindi niya babaguhin ang kanyang desisyon kahit makabalik sa nakaraan. Tatanggapin niyang iligtas ang kapatid at hayaang tumayong saksi si Yun-woo. Matapos mawala ang kapitan, nalaman ni Kang-soo na pumunta si Chongman sa tindahan ng kapatid ni Tae-suk. Agad niyang inabisuhan ang koponan. Nang matanggap ang balita, nagsimula ang investigasyon ng kanyang mga kasamahan at talagang dumating si Chongman. Bigla, may umatake sa koponan ni Kang-soo at ninakaw ang kanilang mga baril. Nakaramdam ng kakaiba, nagmadali si Tae-hee nang biglang lumitaw si Hyunmin. Malinaw na tinulungan ni Kapitan Chongman si Hyunmin ng palihim. Pagdating ni Kang-soo, nakidnap na si Tae-hee. Kasabay nito, sinabi ni Hyunmin kay Tae-suk ang address at hiniling na pumunta siyang mag-isa. Nabalitaan din ito ni Sun-jae at pinuntahan si Hyunmin. Mahigpit din siyang itinali ni Hyunmin. Para mas exciting, ikinuwento ni Hyunmin ang nakaraan at inihayag ang pagkakakilanlan sa magkabilang panig. Hinayaan din ni Hyunmin na mag-usap ng pribado ang dalawa. Napagtanto ni Tae-hee na si Sun-jae ay si Yun-woo at patuloy na tumulo ang kanyang luha. Hindi sinisisi ni Sun-jae si Tae-hee. Ang mahalaga ay kailangan nilang makahanap ng paraan para makalabas. Ninakaw ni Sun-jae ang recording tape ni Hyunmin. Agad niyang napagtanto na tumakas ang dalawa. Hindi pa sila gaanong nalayo nang mahuli sila ni Hyunmin. Dumating ang pulis, pero gusto ni Tae-suk na maghintay muna sa labas ang kanyang team. Pagkatapos ay pumasok siya. Sa oras na ito, naisip ni Hyunmin ang isang malupit na laro. Inalis niya lahat ng bala maliban sa isa. Gusto niyang pumili si Tae-suk ng isang taong mabubuhay. Naging tensyon ang sitwasyon, pero gusto ni Tae-hee na iligtas ng kapatid niya si Sun-jae. Di inaasahan, pinili ni Tae-suk si Sun-jae nang walang pag-aatubili. Nang makita iyon, di mapigilan ni Sun-jae ang dismaya. Nang babaril na si Hyunmin, itinulak ni Tae-hee ang kamay nito. Nakakita ng pagkakataon, sinugod ni Tae-suk si Hyunmin. Sumabog ang galit ni Tae-suk. Nakita to, kaya agad pinigilan ni Tae-hee ang kapatid niya. Doon lang nalaman ni Sun-jae na magkapatid pala sila. Natulala si Tae-suk sa natuklasan, parang bumalik ang nakaraan sa harap ng kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, sinaksak ni Hyunmin si Tae-suk. Nang papatayin na ni Hyunmin si Tae-suk, binaril sila ni Sun-jae. Namatay si Hyunmin agad, habang si Tae-suk ay nawalan ng malay. Matapos ilang araw sa ospital, nagising din si Tae-suk. Dahil kay Kang-soo ang baril, siya ang parurusahan ng konseho, pero sabi ng kasamahan, binugbog siya at kinuha ang baril niya. Gayunman, akala niya ay may suspect. May lumitaw sa tindahan na walang kinalaman sa kaso, si Kapitan Chongman. Nang harapin ang mga tanong, nagbigay si Chongman ng sapat na dahilan para sa sarili. Subalit, siya ay ibinaba sa ranggo kahit di tuwirang binaril ni Tae-suk si Hyunmin, hindi siya nahatulan. Kinilala ng konseho na ito'y lehitimong pagtatanggol sa sarili. Hindi nagtagal ang katahimikan ng bansa nang may nangyari muli ilang araw lang. Masaya ang mag-asawa sa kotse nang biglang may batang nanunuya at dumura sa bintana. Nakita ito ng asawang lalaki kaya tumayo para pagsabihan sila. Hindi inaasahan, dalawa pang salbahing lalaki ang lumitaw. Malupit nilang sinaktan ang asawang lalaki. Pinigilan ng isa sa mga salbahing lalaki ang asawang babae at dinala palayo. Gayunpaman, 2 segundo lang, bumalik ang salarin. May lalaking nakaitim na lumabas at binigyan ng aral ang mga salarin. Ang binatang kalalaway lang ay tumakas. Bagamat iniligtas ng lalaking nakaitim ang asawa, malubha ang tama ng asawang lalaki. Hindi pa gaanong nalayo ang binata nang bugbugin siya ng lalaking nakaitim. Kinabukasan, naging eksena ng krimen ang lugar na ito. Isang salarin ang namatay, isa ang tumakas ng walang bakas. Ang isa pang binata ay dinukot ng lalaking nakaitim. Ang 3 salarin ay may mahabang record ng krimen mula pagpatay hanggang panggagahasa. 2 sa kanila ay kalalabas lang ng kulungan at muling nagkasala. Kung hindi namatay ang salarin, dapat sana'y binitay siya. Pinuri ng publiko ang lalaking nakaitim bilang bayani pero hindi sang-ayon ang pulis. Kung may krimen, dapat parusahan ang may sala. Dinala ang binata sa isang abandonadong bahay. Ang pangalan niya ay Dusung. Sa oras na ito, nag-livestream ang lalaki sa harap ng mga nanonood. Inamin ni Dusung ang kanyang mga krimen mula sa panggagahasa hanggang pagbebenta ng mga video sa web. Malinaw na si Dusung ay isang manyak. Pagkatapos, binigyan ng lalaki ang lahat ng pagpipilian, patawarin o patayin si Dusung. Matapos ang sandaling pagpili, mas marami ang pumiling magpatawad sa kanya. Hindi tumigil doon, nais ng lalaki na si Tae-suk ang mamahala sa kasong ito.
Kung si Tae-suk ang mamumuno, maantala ang pagpatay kay Dusong ng 24 na oras. Si Tae-suk na sugatan pa rin ay nakaramdam ng pagkabalisa nang marinig ito. Siyempre, tatanggapin ni Tae-suk ang kasong ito. Para sa investigasyon, kinuha ni Tae-suk ang salaysay ng asawang sinalakay ng mga tulisan. Gusto nilang malaman ang hitsura ng lalaking nakaitim. Ngunit, galit na galit ang asawa dahil sa ginawa nila sa asawa niya, kaya't hindi siya magsasalita. Sabi ng asawa, kung krimen to, dapat siya ang arestuhin. Sa livestream kanina, sabi ng bayani na kung di pinatawad ng mga biktima si Dusong, di rin siya patatawarin. Naisip ni Tae-suk ang kabaligtaran. Kung pinatawad ng biktima si Dusong, baka iligtas ng bayani si Dusong, kahit mahirap gawin. Pinuntahan ulit ni Tae-suk ang asawa. Gusto niyang sabihin sa bayani na iligtas ang buhay ni Dusong. Hindi para iligtas si Dusong, kundi ang lalaking nakaitim ang gusto niyang iligtas ni Tae-suk. Tiyak may dahilan ang lalaking nakaitim para sirain ang kasamaan gamit sarili niyang kamay. Kung makumbinsi niya, may ebidensya si Tae-suk para makulong si Dusong habang buhay. Pero kailangan pag-isipan ito ng asawa. Pagkalipas ng ilang araw na paghahanap, nahuli ng pulis ang tumakas na kriminal. Para magpasya kung ililigtas o papatayin si Dusong, nag-press conference ang pulis at inimbitahan ang biktima, ang asawa. Nais niyang magpadala ng ilang salita sa bayani. Sila ni Dusong ay nanonood din ng livestream na ito. Akala'y patatawarin si Dusong pero gusto ng asawa na patayin siya dahil patay na ang kanyang asawa. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Tae-suk na magulat. Ang boto para patayin si Dusong ay tumaas din sa 75%. Walang imik, nagsimulang kumilos ang lalaking nakaitim. Hinayaan niya si Dusong na magpumiglas sa hangin. Kasunod ng mga pahiwatig, dumating ang mga pulis. Nang makita ito, agad tumakas ang lalaking nakaitim. Tumakbo si Kyung-so para sagipin si Dusong. Dumating ang mga reporter. Hindi nila naintindihan bakit sinasagip ng pulis ang ganitong tao. Pero sa pulis, ang buhay ng tao ang pinakamahalagang bagay. Patuloy na hinahabol ni Tae-suk ang bayani. Isang pulis na humarang ay natulak sa bato at nawalan ng malay. Nagpatuloy ang habulan hanggang tumalon ang bayani sa kabilang gusali. Sa puntong ito, dahil alam na mausisa si Tae-suk, ibinahagi ng bayani ang dahilan ng kanyang ginagawa. Simpleng dahil sa maagang pinalaya si Dusong mula sa kulungan. Kaya't patuloy siyang gumagawa ng krimen tulad ng dati. Dapat sana'y nakakulong si Dusong habang buhay. Nang marinig ito, nanahimik na lang si Tae-suk, kaya tahimik ding umalis ang bayani. Gusto ni Tae-suk na habulin ang lalaki, pero pinigilan siya ni Kyung-so dahil hindi pa gumagaling ang kanyang sugat. Ang paggawa nito ay maglalagay sa kanya sa panganib. Dinala sa ospital ang pulis na nawalan ng malay. Bagamat na operahan siya, nasa critical pa rin ang kanyang kalagayan. Buhay pa si Dusong. Hindi nagtagal, salamat sa kanyang mabilis na isip na pagtanto ni Tae-suk na Hindi si Dusong ang target. Ibang tao ang target ng bayani. Sa teksto sa livestream ng bayani, nalaman ni Tae-suk na pinalaya ang isang kriminal. Sa listahan ng pinalaya noong Enero 25, nakita nila si Baek-jae. Nalaman na ginahasa at pinatay ni Baek-jae ang asawa ng bayani. Ngunit 8 taon lang ang pagkakakulong ni Baek-jae. Bago yon, nakipagkasundo si Baek-jae sa biktima para mabawasan ang sentensya. Tinakot ni Baek-jae ang biktima para makalaya pero pagkalabas pinatay niya ang asawa. Dahil nasa probinsya ang bayani noon, wala siyang nagawa kay Baek-jae. Kaya galit na galit kumilos ang bayani para parusahan ang tulad ni Baek-jae. Pero ngayon, namatay na ang pulis na tinamaan ng bato ng bayani. Kahit alam niyang maraming dinanas na kawalan ng hustisya ang bayani, kailangan pa rin niyang hanapin ito hanggang sa huli para sa katarungan. Gumawa ng plano si Tae-suk. Aakitin nila ang bayani na lumitaw, pero para magawa to, kailangan nilang palayain ang kriminal na si Baek-jae. Alam din ng bayani ang tungkol sa pagkamatay ng pulis. Labis siyang nagsisisi sa pagpatay sa isang inosenteng tao. Agad-agad pagkatapos, nag-livestream ang bayani ng kanyang pag-amin. Ikinuwento niya sa publiko ang kanyang mga pinagdaanan. Huling sinabi niya na gusto niyang magpasya ang lahat kung dapat niyang patayin si Baek-jae o hindi. Para maakit ang bayani sa bitag, pinalaya ng pulisya si Baek-jae matapos marinig ang kwento ng bayani. Hindi maiwasan ng publiko na tutulan ito. Nagprotesta sila at gusto nilang tanggalin ang puwersa ng pulisya. Sa oras na to, inescort sina Tae-suk at Kyung-so si Baek-jae palayo. Di nakakagulat na lumitaw ang bayani pero nagpanggap si Tae-suk na Baek-jae at natakot si Baek-jae at tumakas. Ngunit mabilis na nahuli si Baek-jae kaya kinaladkad siya ng bayani sa bubong. Nagbanta pa siyang ihagis si Baek-jae.
pero pinigilan siya ni Tae-sok. Sinabi rin ni Tae-sok sa bayani ang resulta ng botohan. Karamihan sa mga tao ay piniling iligtas si Baekje. Ngunit dahil sa matinding galit, direktang pinatay ng baliw si Baekje. Kahit naghiganti na siya, malungkot na di na maibabalik ang asawa, kaya gumawa siya ng kahangalan. Bigla siyang hinila pabalik ni Tae-sok at agad na pinusasan. Nang oras na yon si Sunje, matapos ang lahat ng takot at katotohanan mula kay Hyunmin, naalala ang nakaraan. Nalilito siya kung dapat bang patawarin si Tae-sok o hindi. Ngayon, gusto ni Sunje na hanapin ni Tae-sok ang pumatay sa kanyang ampon na magulang. Alam ni Sunje na pinaghinalaan siya nito dati, pero dahil sa guilt, tumigil sa pag-iimbestiga. Kaya nais ni Sunje na imbestigahan muli ni Tae-sok ang kaso. Ang mas nakakagulat ay nang umuwi si Tae-sok, nakatanggap siya ng regalo mula sa isang tao. Sa loob nito ay may madugong martilyo. Ito ang sandata sa pagpatay sa mga ampon na magulang ni Sunje. Nagduda si Tae-sok kung si Sunje ang pumatay, kaya pinayuhan niya itong sumuko bago lumala ang sitwasyon, pero gusto nitong imbestigahan pa niya hanggang dulo. Sa kabilang banda, nakipagpulong si Choman sa kongresista. Siya ang nagtatag ng istasyon ng pulisya kung saan nagtatrabaho si Tae-sok. Alam niyang nasuspinde si Choman, kaya nangako siyang kausapin ng direktor para maibalik si Kapitan Choman, ngunit dapat patas. Binigyan niya ng misyon si Choman. Ang direktor ay kasosyo ng kongresista, pero may inang nagpoprotesta araw-araw sa himpilan na nakasira sa imahe ng direktor. Kaya gusto ng kongresista na humanap si Choman ng paraan para malutas ito. Maging ang direktor ay nagbayad kay Choman para malutas ito agad. Kaya agad na nakipagkita si Choman sa ina at binalak gamitin ang batas. Ngunit alam na ng inang ito ang batas. Hindi siya magpoprotesta kung bawal, pero titigil lang kung makita si Tae-sok. Sa kabilang gabi, may babaeng pauwi nang may napansing sumusunod sa kanya. Nang maramdamang may mali, tumakbo siya at isinara ang pinto. Habang natutulog siya, may lumabas na estranghero mula sa ilalim ng kama. Kumuha ito ng t-shirt at agad niyang sinunggaban ang dalaga. Kinabukasan, naging crime scene ang lugar na ito. Ang biktima ay si Jisoo, isang dalagang nakatira mag-isa. Sa mga detalye sa eksena, napag-alaman nila na ang kasong ito'y katulad ng serial murder ng empleyado ng bangko noong 1988. Empleyado rin ng bangko ang biktima ngayon, pero ang kaibahan, nababalot ng tape ang katawan. Sa dating kaso, 3 empleyado ng bangko ang napatay. May isa pang muntik mamatay, pero dumating ang kasamahan kaya natakot at tumakas ang salarin. Kagulat-gulat, ang taong iyon ay si Jisoo, ang babaeng napatay sa kasong ito. Mukhang iisang salarin lang ang may gawa ng 2 kaso. Ayon sa saksi noon, may 5 suspek pero walang nakita. Ang nangasiwa ay pulis na nagretiro, 19 taon na ang nakalipas. Kasama pala si Chungman, kaya agad pinuntahan ni Tae-sok, pero sabi niya patay na raw ang pulis na yon. Kaya wala nang ibang impormasyon na nakuha pa si Tae-sok. Para sa investigasyon, hinanap ng mga tauhan ni Tae-sok ang 5 suspek sa dating kaso. Di inaasahan, wala silang nakuha at pinagalitan pa dahil noon si Kapitan Chungman ay masigasig sa trabaho. Patuloy niyang kinuwestiyon ang 5 suspek, kaya labis na naging hindi komportable ang lahat. May ilan na nawalan ng trabaho, may iba na pinalayas ng asawa sa bahay. Ngunit karamihan sa kanila ay may alibis noong nakaraang gabi. Isang suspek na lang ang natira, si Chang Jun. Siya ang pinakakahina-hinalang tao na siniyasat ng pulis, 18 taon na ang nakalipas. Kaya pumunta ang buong grupo para makita si Chang Jun. Nang tanungin kung ano ang ginawa niya kagabi, nagsalita si Chang Jun tungkol sa mga gawain sa bahay. Pero nang tanungin tungkol sa lumang kaso, tila interesado si Chang Jun. Inamin pa niya na pinatay niya ang 3 biktima. Una, akala ng lahat biro lang hanggang sa ipakita niya ang 3 school shirt ng mga biktima. Labis na nagulat ang buong grupo, kaya tinawag si Chang Jun sa istasyon ng pulisya. Tila nasisiyahan siya sa insidente pero walang ebidensya para arestuhin siya. Nang tanungin bakit pinatay muli si Jisoo, laking gulat niya. Sinabi ni Chang Jun na hindi niya yun ginawa dahil pilay siya. Para patunayan ang sinabi ni Chang Jun, nagtanong sila sa paligid. Gusto nilang malaman ang ginawa at kinaroroonan ni Chang Jun noong gabi ng krimen. Nang suriin ang CCTV, nakita na nasa talk show siya sa distrito. Kaya sino nga ba ang tunay na mamamatay tao? Sinabi pa ni Chang Jun na kasama ni Jisoo ang mga kaibigan niya noon. Ibig sabihin may isa pang saksi bukod sa kasamahan na tumulong kay Jisoo. Para isulong ang investigasyon, inimbitahan nila ang kasamahan sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Siya ang nakadiskubre at nagligtas kay Jisoo mula sa kamay ng mamamatay tao noon.
noon. Ang palayaw niya ay Kim Jun. Gusto malaman ni Tae-suk kung may ibang saksi noon bukod kay Kim Jun. Pero sinabi ni Kim Jun na si Jisoo at ang killer lang ang nakita niya. Pero wala nang ibang impormasyon mula sa kanya. Kaya ngayon, kailangan nilang kulitin si Chang Jun para malaman kung sino ang nagsisinungaling. Dahil masigasig si Team Leader Chung Man sa kaso, gusto ni Tae-suk na siya ang humarap kay Chang Jun. Pumayag si Chung Man pero may isang kondisyon. Kailangan puntahan ni Tae-suk ang inang nagpoprotesta sa ospital na humingi ng pakikipagkita sa kanya kahapon. Kung hindi niya makita si Tae-suk, magpapatuloy siya sa pagprotesta. Dahil walang choice, kinausap ni Tae-suk ang ina. Nalaman niyang naaksidente ang anak nito sa Hanwoo Hospital. Kaya pala siya nagpoprotesta ng todo-todo. Gusto ng ina na linawin ang pagkamatay ng anak. Pero di niya kaya mag-isa kaya humingi siya ng tulong kay Tae-suk. Nang marinig yon, nangako si Tae-suk na tutulungan siya pagkatapos niyang lutasin ang kasong hawak niya. Sa oras na yon, hinarap ni Chung Man si Chang Jun. Akala ni Chung Man nagsisinungaling si Chang Jun kasi malinaw na sa krimen noon, sina Jisoo at Kim Jun lang ang nandoon. Pero paulit-ulit lang si Chang Jun. Hindi lang sila nabigo kay Chang Jun. Si Chung Man pa ay pinagtawanan sa camera ng district chat. Nalaman nila na noong gabing nasaktan si Jisoo, may alibi si Chang Jun kaya iba dapat ang salarin. Pero sabi ni Chang Jun, alam niya ang pumatay at may isa pang saksi. Maya-maya, pumunta si Sunja sa bahay ni Chang Jun. Nagtataka siya bakit 20 taon siyang nagtago. Bakit ngayon niya gustong saktan si Gisuk? Pero muling sinabi ni Chang Jun na hindi siya ang pumatay. Sa oras na iyon, dumating din si Tae-suk. May dala siyang litrato ng crime scene. Gusto itong makita ni Chang Jun. Pag nakita niya, malalaman niya ang tunay na pumatay. Pero di niya nakilala ang pumatay. Dahil ginaya nito ang dati, hinala ni Tae-suk na nakita ng pumatay ang lumang litrato ng crime scene. Kontrolado lang to ng pulis. Kaya hinala ni Tae-suk na ipinakita ni Jung Man, pulis noon, ang litrato sa iba. Agad nakilala ni Jung Man na si Kim Jun ito na saksi rin noong taon na yon. Para malaman ang tungkol sa ikatlong saksi, kinausap ng babaeng pulis ang kasamahan ng biktima. Matapos mag-imbestiga, nalaman ng babaeng pulis na may dating malapit kay Gisuk na nagngangalang Mijin. Nagtatrabaho siya sa Happy Nursing Home. Natagpuan ng saksi at si Kim Jun ang suspect, kaya agad pumunta si Tae-suk sa nursing home. Talagang gumagala si Mijin nang salakayin siya ni Kim Jun. Malinaw na gusto niyang patayin ang saksi. Nang papatayin na ni Kim Jun si Mijin, dumating ang grupo ni Tae-suk. Pagkakita nito, mabilis na tumakas si Kim Jun. Agad siyang hinabol ni Tae-suk. Matindi ang paglaban ni Kim Jun, pero sinipa siya ni Tae-suk at kumulong sa hagdan. Mabilis na naaresto si Kim Jun. Gusto nilang malaman kung bakit niya pinatay ang biktima. Nagkagusto pala si Kim Jun kay Gisuk, pero hindi siya pinansin nito. Kaya sinundan lang ni Kim Jun siya na parang manyak. Dahil dito, pinagalitan siya ni Gisuk. Ito ang dahilan kung bakit nainsulto si Kim Jun. Malinaw na tinulungan niya si Gisuk noon, pero nagpakasal ito sa iba at minamata siya. Sa sobrang galit, naisip niyang patayin si Gisuk at kayahin ang dating kaso para sisihin ang tunay na salarin. Napanood ni Chang Jun sa TV at naisip na mahina pa si Kim Jun. Pero para may ebidensya, itinago nila ang unipormeng nawala sa bahay ni Gisuk 20 taon na ang nakalipas. Kaya nasa kamay na nila ang ebidensya. Ang salarin sa lumang kaso matapos magtago ng 20 taon ay nakakulong na ngayon kahit naaresto na si Chang Jun dahil sa hamon ni Sun Jae, binuksan muli ni Tae-suk ang kaso ng kanyang mga ampon na magulang. Ilang araw ang nakalipas, may nagpadala ng regalo kay Tae-suk. Sa loob nito ay may martilyo. Malinaw na ito ang ginamit na panaksak kaya kailangan nilang hanapin ang nagpadala. Ang ama ni Sun Jae ay CEO ng isang pabrika ng lababo. Para makalikom ng mga pahiwatig sa investigasyon, tinanong nila ang mga empleyado noon sa pabrika at nalaman na lubhang ambisyoso ang kanyang mga magulang na umampon, ngunit nang magtanong sila tungkol kay Sun Jae, ang alam lang nila ay malamig siyang batang babae. Iilan lang ang nakakausap niya, ngunit may isang taong espesyal na nag-aalaga sa kanya nang hindi inaasahan. Ang taong iyon ay si Mr. Seo. Si Mr. Seo ang direktor at subordinate ng kanyang asawa. Hahanapin na sana nila si Mr. Seo nang biglang lumapit ito. Sa hindi inaasahan, umamin si Mr. Seo na siya ang pumatay sa direktor at sa asawa nito. Nang makita iyon, labis na nagulat si Tae-suk. Inamin din ni Mr. Seo na siya ang nagpadala ng gift box kay Tae-suk. Sinabi ni Seo na balak niyang umamin noon, ngunit natatakot siya, kaya nagpadala siya ng regalo kay Tae-suk. Umaasang imbestigahan at arestuhin siya, ngunit nalito ang pulis nang makita sa CCTV na si Sun Jae ang bumili ng martilyo. Posible kayang kasabwat niya si Sun Jae. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Seo ang dahilan ng pagpatay sa direktor at asawa nito. 3 taon na ang nakalipas, nalugi ang kumpanya ng lababo, kaya nag-file ng bangkarota ang direktor at asawa.
kinuha lahat ng ari-arian. Pagkatapos, ginawa nilang direktor si Ji Seo. Di inaasahan, nagkasakit si Direktor Seo. Maikli na lang ang kanyang buhay, kaya hiningi niya sa direktor na magbitiw. Ngunit tumanggi ito at pinilit pa siyang magbayad bago mamatay. Galit na galit siya kaya pinatay niya sila. Nagprotesta ang ina sa ospital dahil namatay ang anak doon. Sabi ng direktor, sakit sa puso raw pero hindi siya naniwala at gusto ng autopsy. Siyempre, tumanggi ang direktor. Halatang may tinatago siya. Napagpasyahan niyang kausapin ang direktor ng pribado. Maya-maya, tumakbo ang ina palabas, nagpanik at humihingi ng tulong. Nalaman na tumalon pala ang direktor. Agad na ipinasa ang kaso kay Tae-suk. Patuloy na iniimbestigahan ng mga kasamahan ang kaso ni Sunjae. Marami pang kahina-hinala sa kaso ng mga ampon na magulang ni Sunjae. Bakit nga ba ang daling sumuko ng mamamatay tao? Kaya kinumpiska ng mga kasamahan ni Tae-suk ang mga gamit ni Ji Seo at nagtanong kung dumating siya para patayin ang direktor at asawa. Karamihan sa kanila ay wala noon doon. Ayon kay Ji Seo, pumasok daw siya sa likurang pinto. Natagpuan ng mga kasamahan ni Tae-suk ang ilang bote ng mineral water sa likod ng pinto. Posibleng nakita ng tagahatid ng tubig ang lahat mula sa likurang pinto. Ngunit ang oras ng paghahatid ay hindi tumugma sa oras ng pagpatay sa direktor at asawa. Nangolekta si Tae-suk ng mga ebidensya tungkol sa kaso ng direktor ng ospital. Ang pangunahing suspek ay ang ina na bumisita sa direktor sa pribadong silid ng 15 minuto. Kung siya ang pumatay, tiyak na may dahilan ito. Tinanong ni Tae-suk ang ina pero hindi ito magsasalita hanggat hindi nalulutas ang kaso ng anak. Dahil walang ebidensya laban sa kanya, pinalaya ang ina. Naantig sa salita ng ina, nagpasya si Tae-suk na imbestigahan ang pagkamatay ng anak nito. Ang anak niya ay si Dongju, isang estudyante ng ika-12 baitang. Naglalaro ng basketball si Dongju kasama ang 3 kaibigan nang bigla siyang nahimatay. Dinala si Dongju sa Hanwoo Hospital. Biglaan siyang namatay nang hindi inaasahan. Hindi iyon pinaniwalaan ng ina. Inakala niyang aksidente lang iyon kaya nagalit siya at nagprotesta sa Hanwoo Hospital. Para maisagawa ang investigasyon, pinakinggan nila ang mga sinabi ng mga bata sa emergency department pero kakaiba ito dahil malinaw na tumawag sila ngunit sinasabing ibinaba nila ang telepono. Malinaw na may hindi maganda kaya napagdesisyunang kausapin ang mga bata. Ngunit sabi ni Chungman, hindi nila maaaring kausapin ang mga menor de edad nang walang pahintulot ng magulang. Pero sa totoo lang, dahil alam niyang iniimbestigahan ito ni Tae-suk, gusto itong pigilan ni Chungman. Tinanggap niya ang suhol mula sa direktor at ibinalik siya sa pwesto ng kongresista para pigilan ang pagpoprotesta ng ina. Hindi lang nabigo si Chungman na pigilan ito, namatay pa ang direktor ng malungkot. Kaya ngayong nabunyag na ang kaso, natatakot akong hindi ito palalagpasin ng kongresista. Sa oras na ito, humingi ng pahintulot si Tae-suk sa mga magulang para makita ang mga bata, ngunit kakaiba, sinubukan siyang pigilan ng lahat. Akala nila namatay si Dongju sa sakit sa puso, pero ayon sa mga talaan, malusog siya, kaya imposibleng magkaroon siya ng ganitong sakit. Dahil dito, lalo pang naging suspetyoso si Tae-suk. Hindi rin nagpahuli si Chungman, gusto niyang malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Dongju. Nahanap niya ang 3 batang tumawag ng ambulansya para kay Dongju at inimbitahan sila sa isang masarap na kainan. Sa usapan, napag-alaman ni Chungman na si Dongju ay parang laruan lang para sa 3 batang ito. Mga anak sila ng mga kongresista at direktor. Kaya tiyak na kailangang tulungan sila ni Chungman. Dahil di makita ang 3 bata, kinailangang puntahan ni Tae-suk ang guro sa medical room. Ayon sa investigasyon, madalas pumunta rito si Dongju. Noong una, gusto magtakip ng guro pero nang ilantad ni Tae-suk ang kasinungalingan, inamin nitong si Dongju ang punching bag para sa martial arts ng 3 bata. Malinaw na ang 3 batang ito'y umaasa sa kapangyarihan ng kanilang pamilya kaya't walang kinatatakutan. Malamang nakarahasan ang dahilan ng pagkamatay ni Dongju. Nang malaman ito, nagkunwaring nag-CPR ang direktor para itago ang bakas ng pang-aabuso. Sa oras na ito, nagpatingin si Tae-suk sa isang doktor. Ang doktor na ito'y tumanggap ng suhol mula sa direktor para pagtakpan ang kanyang mga krimen. Matapos takutin ng pagkabilanggo, umamin ang vault doctor. Lumabas na matapos bugbugin ng 3 bata si Dongju. Namatay siya sa ambulansya pero para itago ito, humingi ng CPR ang direktor. Ginawa lang ito ng pulis ng 30 minuto, nangangamba na may bakas pa ng pang-aabuso. Ginawa ng direktor ang lahat para sa karagdagang resuscitation. Ang kwento ng pagkahimatay sa basketball ay peke dahil ang gym ay inaayos noon. Malinaw na gusto ng mayayamang magulang na takpan ang kaso para sa kanilang mga anak. Agad pagkatapos, sa telepono ng ina, narinig nila ang isang recording. Nang binugbog ng 3 bata ang biktima, sila'y nagmura ng masama. Sila'y talagang grupo ng masasamang tao na walang natitirang pagkatao.
Ngunit ang recording na ito lang ay hindi sapat para mahatulan sila. Alam din ni Jungman ang katotohanan. Takot si Jungman na kung may mangyari sa anak ng kongresista, ilalantad niya ang suhol. Hindi lang kongresista, pati hepe ng pulis na mukhang mabait, tumanggap ng suhol. Para maiwasan ang masama, kailangan nilang patahimikin si Tae-suk. Pagkatapos pumunta kay Mr. Seo para kumpiskahin ang gamit, nalaman ng hacker sa wifi na nasa bahay siya nang pinatay ang direktor at asawa, kaya hindi siya ang salarin. Lalo tuloy pinaghinalaan ni Tae-suk si Sunja. Habang hinahanap si Tae-suk, binigay ni Sunja ang recording ng pag-uusap ng buksan ni Chungman ang posas ni Hyunmin. Kinuha ito ni Sunja sa bag ni Hyunmin nang dinukot siya. Dahil dito, makukulong si Kapitan Chungman. Ito ang gusto ni Tae-suk noon pero dapat patas ang lahat. Gusto niyang dalhin siya sa kulungan para makita si Mr. Seo. Sa oras na yon, si Mr. Seo ay lumuhod, humingi ng tawad kay Sunja at umamin na siya ang may sala. Babayaran niya ang lahat ng kasalanan sa kulungan. Ano ba ang nangyayari? Kasabay nito, matapos ang maraming araw na paghahanap, nakilala ng kasamahan ni Kang-soo ang naghahatid ng tubig. Nais niyang malaman kung nakita ng tagahatid ng tubig ang lalaking nasa larawan na sumilip sa likod ng bahay noong araw ng pagpatay sa direktor at asawa. Hindi nakita ng tagahatid ng tubig ang lalaki. Isang babae lang ang nakita niya kaya wala siyang maitatanggi. Tiyak na si Sunja ang may sala pero gusto pa ring malaman ni Tae-suk kung bakit nagsinungaling si Seo at kinuha ang sisi para kay Sunja. Gayunpaman, walang nangyayaring walang dahilan. Sa puntong ito, ibinahagi ni Seo kay Tae-suk ang nawawalang bahagi ng nakaraan ni Sunja. Lumabas na matapos saktan ni Hyunmin ang kanyang ina, tumakas si Yunwoo at nabangga ng kotse. Ang nakabangga kay Yunwoo ay naging kanyang mga ampon na magulang. Dahil ayaw nilang makulong, pinilit nila si Seo na sirain ang bangkay. Bibigyan nila siya ng malaking halaga. Si Seo ay tumanggi noong una, pero nang gamitin nila ang bayarin sa ospital ng asawa para pilitin siya, wala siyang nagawa. Ngunit hindi ito pinayagan ng konsensya niya, kaya iniwan niya ito sa labas ng bahay ng doktor. Dahil sa malubhang pinsala sa mukha, nagsagawa sila ng operasyon para iligtas siya. May pera siya at nailigtas si Sunja. Pero nalaman ng direktor, kaya nagpunta sila sa orphanage para humanap ng mag-aampon. Ginawa nila to dahil takot silang malantad ang kanilang masasamang gawain. Si Seo, inakala na magsisisi sila at aalagaan ng mabuti si Sunja. Di niya inasahan na takot silang maalala ni Sunja ang nakaraan, kaya pinagbawal siyang makipag-ugnayan sa labas. Kung di siya susunod, bubugbugin siya. Ikinulong pa siya sa bodega, pero gusto lang ni Sunja na mapasaya ang mga magulang. Lalo siyang minamaltrato habang nagsisikap tapos pinaalis sa ibang bansa at pinalayas sa bahay. Si Seo nagbitiw sa ospital dahil sa matinding pagsisisi sa nangyari noon. Nakipagkita siya kay Sunja at ikinuwento ang lahat. Ito rin ang dahilan ng pagkamatay ng direktor at asawa. Para mabawi ang pagkakamali kay Sunja, si Seo ay sumunod sa kanyang kahilingan. Nang marinig ang malupit na kwento, naawa si Tae-suk sa sitwasyon ni Sunja. Ngayon, naintindihan na niya ang pinagdaanan nito. Nagsisi siya dahil ang kanyang pagkakamali ang nagdulot ng matinding sakit. Para patahimikin si Tae-seok sa kaso ni Dongju, tinawag ni Kapitan Choman ang hepe ng pagsubaybay at inakusahan si Tae-seok ng pekeng ebidensya. Pinuntahan pa ng hepe si Kang-soo at pinilit siyang magsuot ng wiretap habang nag-iimbestiga. Naging tensyon ang sitwasyon pero nahalata agad ni Tae-seok. Bilang tugon, tinawagan ni Tae-seok ang kanyang team at nagsinungaling na nakausap niya ang tatlong bully. Umamin pa raw sila sa kanya sa pamamagitan ng wiretap. Labis na nagulat si Choman. Agad niyang tinawagan ang kongresista. Nagsimulang magduda ang mga magulang sa isa't isa. Nangako silang magtago pero may nagsumbong sa pulis. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila si Tae-seok. Inilabas niya ang recording ng tatlong bata na binubugbog si Dongju. Pagkakita nito, lalo pang nataranta ang mga magulang. Patuloy silang nagsisihan sa isa't isa. Ikinuwento nila ang kanilang masasamang gawain mula sa panunuhol sa prinsipal hanggang sa pakikipag-ayos sa hepe ng pulis. Umamin din ang tatlong bata, kaya may ebidensya laban sa kanila. Lahat sila'y inaresto at dinala. Labis na natuwa ang pinuno ng Departamento ng Pagsubaybay. Malinaw na naglagay ng bitag si Tae-seok pero di inaasahang nakatanggap ng mahalagang impormasyon mula sa kongresista. Dahil tumanggap ng suhol mula sa kongresista, agad na inaresto ang hepe. Inilantad sa balita ang kaso ni Dongju, nalinawan ang pagkamatay ng batang lalaki. Medyo gumaan ang loob ng ina nang malaman ito. Umamin siya at ikinuwento sa direktor ang nangyari. Lumabas na pinuntahan niya ito noon at nagdala ng ebidensya para isangkot siya. Hindi lang siya dinatakot, matapang pa siyang hinarap ito. Minura pa niya at hinamak ang anak nito. Sa sobrang galit, di na niya napigilan at itinulak ang masamang direktor bago pumunta sa kulungan. Pinasalamatan niya si Tae-seok sa pagsapalaran ng buhay para harapin ang mga awtoridad.
Sinabi ni Yunwoo na hindi niya maintindihan bakit agad inaresto ni Tae-seok si Choman. Inilabas ni Tae-seok ang recording ni Choman na nag-uncuff kay Hyunmin noong araw na iyon. Nakipagsabwatan ang mga pulis sa isang serial killer. Ang krimen na ito ay karapat-dapat na bitayin o habambuhay na ikulong. Gayunpaman, labis na nagalit si Tae-seok. Kung hindi pinakawalan ni Choman si Hyunmin, hindi sana napatay ang asawa ni Tae-seok. Humingi ng tawad si Choman kay Tae-seok pero dinala pa rin siya para maparusahan. Pinuntahan ni Tae-seok si Sunja kahit alam niyang pumatay ito sa mga ampon niyang magulang. Nahiya siya pero gusto ni Sunja na pakawalan siya para mapatawad ang nakaraan. Napagtanto ni Tae-seok na wala siyang balak patawarin at biglang itinulak siya ni Sunja. Swerte naman ni Tae-seok na nakatiis siya pero simulat sa pool nang malaman niya kung sino ito, alam niyang di siya mapapatawad sa malaking kasalanang nagawa kaya lagi niyang sinisikap na tratuhin at alagaan ito ng maayos. Umaasa siyang mapatawad siya ni Sunja pero sinabi ni Yunwoo na di niya magagawa kaya nagpasyang bumitaw si Tae-seok. Bigla namang tumalon si Ji-hee kasunod niya. Malaki ang naiambag ng SNS sa pulisya kaya naging pulis ang hacker at naging opisyal na sina Kang-soo at Kasintahan. Hindi pa patay si Tae-seok, naging hepe na siya. Sa dulo, ang ganda ng eksena ng SNS team na naglalakad palabas. Abala pa rin sila sa trabaho gaya ng dati. Sinusugpo nila ang masasama at nagdadala ng kaayusan. Iyan ang buong nilalaman ng pelikula. Salamat sa lahat ng nanood, paalam at hanggang sa muli.